Palakpakan natin, Panginoon, sa oras na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo mga po sa oras na ito, mga kapatid. At isang magandang gabi sa bawat isa natin. At pagbati sa biyaya at pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito. At salamat. Last Tuesday ay meron po kaming pinasyalang Bible studies doon sa bahagi ng Taguig. Ito ay sa Bayaw ng ating kapatid Bar David, ang ating kapatid na bagong nabautismuhan at meron siyang kagalakan na patuloy na yung bagay na kanyang tinanggap ay maibahagi rin naman at pinuntahan namin yung kanyang bayaw. Unfortunately, hindi namin yung kanyang mga kapatid na babae ay hindi naging available sa panahon yun. Pero naroon yung kanyang bayaw na siya ay na mild stroke at siya ay isa ring taxi driver, grab driver. At sa biyaya ng Panginoon, sa kabila na inatake siya sa panahon na siya nagdadrive pero hindi pa nahintulot ng Diyos na siya mapahamak, kundi naisadsad yung kanyang taxi sa isang bahagi. Pero nakauwi pa rin siya at pero ngayon sa biyaya ng Diyos ay naka-recover na rin siya. At hopefully sama natin sa prayer na makasama siya this coming Sunday sa gawain ng Panginoon at kasama ng ilan o anak ni Brother David. So patuloy nating pag-pray mga kapatid ang pagtawag ng Panginoon dahil siya ang gumagawa ng daan. Naniniwala ako na yung prayer natin na sa mga nagdaang panahon, ang guidance ng Panginoon ay ito ay nagbubunga o siyang na ginagawa ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Nang tawagin ng Panginoon ng ating kapatid Bar David, ang kanyang nasa ay dalhin ang kanyang ang mga salita ng Diyos na ito para din naman sa kanyang mama sa buhay. At alam kong yun din ang desire ng bawat isa atin. So wag din tayong tumigil sa prayer. At siguro si Lisa nag-aantay pa rin tayo kung kailan sila mag-schedule. So hopefully ay gumawa ang Panginoon sa kanila dahil alam natin hindi naman tayo ang tumatawag, hindi tayo ang gumagawa para sila ma-convert. So ang tangi lamang natin gawin ay salitain ang salita ng Diyos. Alala ko yung si Jonah, ang wala siyang ibang sinigaw, kundi 40 days na lamang, ang lugar na ito ay magugunaw na. So, mula doon sa salitang iyon, hindi sila hinimok para magbago, magsisi, pero yung salitang iyon ay naglagay sa kanila ng isang pagkilos at sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So, dalangin natin sa Panginoon ang mga kanyang paggawa. So, nagpapasalamat tayo dahil patuloy siyang gumigiya sa bawat isa sa atin. Now, sa oras na ito, ay nais ko mag-share sa inyo ng isang kaisipan. At ito ay isang kasaysayan sa Banal na Kasulatan. At gusto kong pamakatan itong, actually ito ay supposed to be dalawang istorya ng dalawang tao. Pero alam ko, hindi natin matatapos kung dalawa sila na ating bibigyan ng pansin. Pero gawin ko itong part 1 and part 2. Ito is about the story of a runaway man. The story of a runaway man. Pero yung ating subtitle is From Useless to Useful. Hindi ko kayo pinatayo. Hindi tayo bumasa ng teksto dahil ito ay isang kasaysayan na ating bibigyan ng pansin, ang narrative. At ito ay ang unang character na ating bibigyan ng pansin. You know, sa Biblia ay maraming mga sabihin natin, mga runaway man.
Pag sinabing runaway man, mga taong tumatakas. Mga taong tumatakas. I think si Jonah ay isa rin siya sa pwede nating masabi na siya isang runaway man. Siya ay tumakas sa presensya ng Diyos, sabi ng Book of Jonah. At siya ay, ngunit sa kabila na siya ay tinakasan niya ang pagtawag ng Panginoon at pagdadala ng salita ng Diyos sa lugar ng Nineveh. Pero ang Diyos ay tinawag pa rin siya at siya ay sa kabila na ang kanyang kagustuhan na lamang ay ihulog siya sa dagat at siya'y niisip niya ay mamatay na lang siya at yun ay magiging, sabihin natin, magiging walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Pero siya ay ginamit pa rin ng Diyos, dinala siya sa Nineveh sa pamamagitan ng isang isda at siya'y dinala doon sa isang bahagi ng dalampasigan at mula doon ay siya naglakbay papuntang Nineveh at siya nagamit ng Panginoon. So makikita natin na ang kaisipang ito ay from useless to useful. Si Moses ay isa rin naman, sabi natin, isa rin naman siyang runaway man. Naalala ninyo ng kanyang patayin sa kagustuhan niyang iligtas ang kanyang kababayan at ipakita sa kanila na siya ay something na merong nadarama sa kanyang puso na gusto niyang iligtas ang kanyang bayan. Pero it so happened ng kanyang ipinagtanggol ang kanyang kababayan habang sila'y gustong pagmalupitan ng mga taskmaster at kanyang pinatay. Pero nung kinabukasan, sumunod na pagkakataon, gusto niyang awatin ang kanyang mga kapatid, mga kababayan dahil nag-aaway sila. Pero sabi sa kanya ng mga kababayan niya, papatayin mo rin ba kami kagaya ng ginawa mo doon sa Egyptian? At nang malaman ito ni Pharaoh, gusto siyang patayin. At ito ang naging dahilan bakit si Moses ay tumakas. So there's a lot of, sabihin natin may ilang mga kasaysayan ng mga taong runaway, mga tumatakas na tao. Ngunit ang pagtutunan ko ng pansin ay dinaanan ko lang si Jonah, pinakita ko si Moses, pero naroon pa rin yung idea na from useless to useful. Mula sa walang, sabihin natin, walang gamit, yung salitang useless, hanggang sa nang siya ay mapasakamay ng Panginoon, siya ay naging useful. Alam niyo ba na ganun din ang bawat isa sa atin? Kami nag-say amen to that. Na kung tayo sa ating sarili ay we're useless, pero kapag tayo ay napalagay sa kamay ng Panginoon, ay tayo ay magiging useful. Now, ang gusto kong pagtuunan ng pansin ay ang isang karakter at ito ay si John Mark. Si John Mark ay makikita natin sa isang panahon, pero ang unang appearance niya na pinakita yung kanyang pangalan ay sa Acts chapter 12. At ang kasaysayan sa Acts chapter 12 ay sa panahon ito na ang mga alagad o mga naniniwala sa ating Panginoon, they are under persecution at this time. Sila ay nasa ilalim ng pag-uusig. At makikita natin gagaya ng binigyan natin ng pansin noong nakaraan, sa kabila ng persecution, ang mga mananampalatayang ito ay hindi sila na-discourage. At ito po yung ating challenging sa mga bagay na ito. Sa kabila na meron silang ganitong kinakaharap, pinipigilan ng kanilang pananampalataya at gusto silang patayin at gusto silang ikulong sa mga panahong yun, pinagbabawalan sila na mangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Ito'y nag-ugat ng lahat, nag-ugat ito doon sa isang lalaki na lumpo mula sa kanyang pagkabata sa Acts chapter 3.
At nang siya ay pagalingin at siya ay dinumog ng tao at nakita nila na ito ay isang dakilang himala at bukod pa sa pangaral ni Apostol Pedro sa araw ng Pentecostes na meron 3,000 na na-convert. At pagkatapos noon ay 5,000 na na-convert. So gusto nilang pigilan ang ganitong bagay. Ngunit, alam niyo mga kapatid, totoo ang sinabi ng ating Panginoon, your sorrow will turn into joy. Ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan at walang sino mang taong makakaalis nito sa inyo. At umaasa ko na ganito ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na hindi ito kayang extinguish o hindi ito kayang patayin ng anumang mga bagay sa buhay na ito. Kung ating maintindihan lamang ang gawang ito ng Diyos. Can you imagine, kagaya ng binigyan ko ng pansin nakaraan, si Felipe sa kabila na siya ay umalis, tumakas, at sa halip na kanyang itago na lamang kanyang pananampalataya, siya ay pumunta sa lugar ng Samaria at doon nagkaroon ng revival sa lugar ng Samaria. So nagpatuloy ang persecution na ito at hanggang sa pagdating ng isang pagkakataon ay hindi lamang ang mga religious leaders sa panahong yun ang gustong persecute ang church, ang mga mananampalataya. Nariyan si Saul of Tarsus, pero at this point of time, si Saul of Tarsus ay na-convert na siya, di ba? Chapter 9, he was converted at siya ay nagpasimula na ring mangaral ng salita ng Panginoon at nang medyo nahinto ang persecution dahilan kay Saul, ay nagpatuloy din naman ang ilang mga bagay at ito ay sa pamamagitan naman ng isang haring si Herodes. At si Herodes sa panahong yun ay siya ay, sabihin natin, siya ay kumakatig sa mga Jewish leader sa panahong yun at di ko alam, something in somehow sa politika, may kinalaman, at ang kanyang ginawa, according to the narrative ng chapter 12 ng Book of Acts, ay sa panahong ito, sabi ng chapter 12 verse 1, ay sabi niya, sa panahong ito, si Herodes na hari ay kanyang hinuli ang ilan dito, sabi ng verse na yun sa verse 1, ng panahong iyon ay kanyang iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. So, bukod sa mga religious leader, bukod kay Saul, at ngayon naman nasa larangan naman ng politika, yung mga leader, yung mga nasa government sa panahong iyon. So, ito yung sinabi ni Apostol Pablo, sa magkabi-kabila kami ay ginigipit, pero hindi kami nalulugmok. Kaya say amen to that. Sabi niya, at sabi nito, sabi niya, kanyang pinahirapan, iniunat ang kanyang kamay sa ilan upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At sa panahong ito ay kanyang hinuli si Santiago sa verse 2. Si Santiago ay ito yung anak ni Zebedee. Alam niyo, kung naalala ninyo ang gospel, ay merong dalawang anak sa Zebedee, ito si James at si John. At si James and John ay, kung i-repress ko ang inyong memory, si James and John, ang nanay nila, ito yung lumapit kay Jesus. Matthew chapter 20. At sila, ang nanay nilang ito, ang siyang nakiusap kay Jesus na ang dalawa niyang anak, si James at si John, ay maupo sa kanan at sa kanyang kaliwa kapag siya'y naroon na sa kaharian. Ang sabi ng ating Panginoon ay, sabi niya, ang inyong hinihingi ay hindi niyo nalalaman. At ang sabi niya doon sa dalawa, kaya niyo bang inumin o ang saro na aking iinumin? At sila'y nagsumagot at sabi niya, opo, kaya naming inumin.
Kaya niyo bang mabautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin? Well, alam natin yung saro na kanyang tinutukoy ay ang saro ng kamatayan. Diba? At kaya niyo bang mabautismuhan sa bautismo ng ibabautismo sa akin? Well, ang tinutukoy niya hindi water baptism, kundi ang tinutukoy niya is the suffering na mag-overwhelm sa kanya. It's the suffering ang kanyang tinutukoy. So death and suffering ang kanyang tinutukoy. At ang dalawang ito ay sumagot. At sinabi nila, oo, kaya naming inumin ang saro, kaya naming mabautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa iyo. Pero ang sagot ng ating Panginoon, kaya niyong gawin ang lahat ng mga bagay. Pero ang umupo sa luklukan sa kanan ko at aking kaliwa ay wala sa akin ang pagbibigay, kundi para ito sa mga nakatalaga sa lugar na ito. So, sila yung mga magkapatid na ito. And imagine mga kapatid, dito ngayon si James ay pinatay, sabi rito, at pinatay niya sa dabak si Santiago, si James, na kapatid ni Juan. So James and John. At pinapatay ni Herodes si Santiago o si James, ay nakita niya na nagustuhan ng mga Hudyo. Nagustuhan ng mga Hudyo, natuwa sila. Dahilan, alam nila, tinik sa kanilang laman ang ating Panginoong Hesus. At yan ang dahilan, gusto nilang ipapatay siya, at nang siya'y namatay, akala nila nagtagumpay na sila, pero lalong nagkaroon ng mas malaking problema dahilan dumami na ang mga mananampalataya. Ito yung sinabi ng Panginoon na katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig, ang sumasampalataya sa akin ay kanyang gagawin ang mga bagay na aking ginawa at higit pa sa mga bagay na ito dahilan ako ay paroroon sa Ama. So, nang magustuhan ito ng mga Hudyo, nakita ni Herodes na nalugod sila. Well, gusto ni Herodes na mas pasayahin niya mga Hudyo. Ang kanyang gustong kunin naman at sunod ipapatay ay ang spokesperson nila sa Pentecost, which is none other than si Peter. At ang kanilang ginawa ay hinuli nila si Peter. Pinahuli ni Herodes si Peter, sabi rito ng verse 3, so i-plus nyo na lamang sa Tagalog, sabi niya, nang makita ng mga Hudyo, nang makita ito ng mga Hudyo ay nalugod, sabi rito, siya ay nagpatuloy sa pag-aresto naman kay Pedro. At siya, ang planong ito, ay papatayin naman siya after the Passover or after the unleavened bread. After the unleavened bread. Ang unleavened bread ay isang linggo ng pangangilin ng tinapay na walang libadura. At nang kanilang mahuli si Pedro, ay inilagay siya doon sa isang bilangguan at ipinagkatiwala siya sa mga gwardiya, sa 4 squad soldier, ibig sabihin sa 4 na sundalo na magbabantay kay Pedro, na siya ay kinakailangang ingatan at wag makatakas. Ang ginawa kay Pedro ay pinasok doon sa pinaka-inner chamber, inner prison, na merong nagbabantay sa kanya. And you know, si Pedro ay sa panahong yun ay bantay sarado. Hindi lamang siya basta nakakulong, siya ay naka-chain. At merong 2 gwardiya na nasa pagitan niya habang siya ay natutulog. So ganun kabantay, sarado ang lalaking ito si Pedro. Sabi niya dahilan, gusto nila na after ng Passover ay ilabas si Pedro at ipapatay para ang mga Hudyo ay mas lalong masihan. Pero, sabi rito ng verse 5, so si Pedro ay iningatan siya'y kinulong sa bilangguan, samantalang sa kabilang panig naman
ang iglesia ay nananalangin para sa kanya. Amen. So, at habang ang iglesia, sabi rito, habang si Pedro ay niingatan sa bilangguan, ang pananalangin ay ginagawa ng iglesia na maninga, sabi rito, but prayer for him was being made fervently by the church of God. Ang iglesia, ang mga mananampalataya ay nananalangin sa panahong yon dahil alam nila kung ano ang nagbabantay o nagbabadya, ang nakatakda sa buhay ni Pedro, ang siya'y ipapatay. Pero sila ay nananalangin. At habang sila ay nananalangin, sabi rito, nung gabing ding yaon, ang sabi ng verse 6, nung gabi ding yaon, sabi rito, niisip nila na kinabukasan ay ilalabas na si Pedro para siya ay patayin. At habang siya ay natutulog sa pagitan, dito yung verse 6 na yan, sabi niya, nang gabi yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala, magkabilang kamay niya, kaliwa at kanan. At ang bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay ng bilangguan. So merong nakabantay sa kanya, kaliwat kanan, naka-change siya, at doon sa pintuan ay may nagbabantay. So talagang ganun ka, kumbaga para siyang isang high-profile inmate. Ganun katindi yung security na ibinigay sa kanya. At sabi rito, ngunit sa gabing yun, merong nagpakita na isang anghel. At ang anghel na ito ay nagsabi kay Pedro, siya'y kinalabit at sabi niya, nagliwanag ang lugar na yun, sabi ng verse 7, lumiwanag, nagpakita ang isang anghel, lumiwanag ang lugar ng selda, at binango o ginising si Pedro, tinapik siya sa tagiliran at sabi sa kanya, gumising ka at magmadali ka, sabi niya, bumangon ka, at nang siya'y tumayo, ang mga tanikala sa kanyang kamay ay nalaglag na kusa. Praise God. Nakikita natin yung ganitong pagliligtas ng Panginoon. You know, kung magkaminsan kapag ang Diyos ay gagawa ng mga kamanghamanghang bagay, minsan dinadala niya ang mga lingkod ng Diyos sa mga bagay na mabibigat. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Pero ang isang bagay na makikita natin dito, kapag nasa ganitong pagkakataon, then ito naman ang pagkakataon upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag. Kaya say amen to that. So makikita natin, yan ang pattern na makikita natin even in the Old Testament, nang ang mga tatlong magkakaibigan ay iniligtas ng Diyos. Nagpakita ng dakilang himala ang Panginoon sa panahong yon, ay halos ang tatlong ito ay nasa bingit din ng kamatayan, at sila, ang Panginoon ay nagpakita at sumama sa kanila at hindi sila nasaktan ng apoy. At dito sa panahong ito, so ito ay isang bagay na pwede nating tingnan sa huling maaraw nito. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nabibingit sa isang bagay, praise God, ito ang pagkakataon para sa Diyos na siya ay kumilos at iunat ang kanyang kamay. Well, sometimes ang nangyayari sa ating kaisipan kapag nasa mga bingit na mga bagay ay iniisip natin na wala ng pag-asa, wala ng bagay na magagawa. Well, yun yung hangganan ng ating kaisipan. Pero ito naman ang pagkakataon sa Diyos upang siya ay gumawa. Amen. At makikita natin, mga kapatid, na kapag ang mga anak ng Diyos ay tila nandun na sa dulo ng kanilang lubid, ito na ang panahon para sa Panginoon para i-manifest ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Praise God. At habang nasa ganitong panahon, bukas, tiyak na si
Pedro ay papatayin na. Binantayan siya ng 2 gwardiya at ang selda ay hindi lamang siya basta parang nasa municipal jail. Siya ay nasa parang inner prison na meron pang mga pintuang daraanan bago ka makalabas ng prison house na ito. Pero siya'y ginising at nang siya'y tumayo, nalaglag yung mga tanikala, pero tulog pa rin yung 2 gwardiya sa kanyang tagiliran at sa kanyang tabi. At sabi ng anghel sa kanya, bigkisin mo ang iyong sarili at ikaw ay sumunod sa akin, at siya'y nagbigkis at nilagay ang kanyang balabal at siya'y sumusunod doon. Iniisip ni Peter na siya ay nakakakita ng pangitay. Pero ang hindi niya alam, it is a real thing. It is a real na bagay. Totoong nangyayari ang kanyang mga nasasaksihan. At siya'y sumusunod, at habang sumusunod, ang mga pintuan ay kusang bumubukas, at yung mga bantay doon ay hindi nakakaalam kung anong sila'y tulog pa rin. At hanggang sa sila ay makalagpas doon sa second guard, sabi ng verse 10, nang sila'y lumagpas sa ikalawang bantay na doon sa tinatawag na pintuang bakal na ito'y papunta na sa syudad, ang pintuang malaking ito ay kusang bumukas sa kanya at siya ay nakalabas. At maya-maya nang nasa labas na si Pedro, ay naglaho na yung angel at nakita niya ang kanyang sarili na nandun na siya sa labas ng prison house. So, akala niya doon siya nagising at doon niya nakilala na ito'y tunay na kaganapan. Sabi rito ng verse na ito, and they went out and went along, nandun na sila sa street na ito, at ang anghel ay nawala. At doon sa verse 11, doon na-realize ni Pedro, sabi niya, at nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at niligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Marahil mga kapatid, naka-announce na si Pedro ay susunod ng papatayin. Naka-announce na ito. Dahilan, susunod na after ng unleavened bread, siya naman ang papatayin. At so, ang expectation ng buong bayan ng Hudyo ay inaasahan na nila na si Pedro ay mamamatay at i-execute kagaya na James. Pero ito naman yung pagkakataon ng Diyos ay niligtas si Pedro sa isang bingit na kamatayan. At nang siya'y manauli, makita niya na ito'y totoo, na siya'y iniligtas ng Panginoon sa kamay ni Herodes at sa pag-asa ng bayan, ay ang kanyang ginawa ay siya'y pumunta doon, naisip niya, ang unang pumasok sa kanya ay pumunta sa isang lugar na alam niyang kabisado niya na doon nagkakatipon ang mga mananampalataya. At pagdating niya roon, at ang verse 12 ay sabi rito, ang verse 12, sabi niya, at nang siya'y makapagnilay-nilay, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos. So ito ngayon, dito magpapasimula yung kasaysayan ng lalaking itong si John Mark. Si John Mark ay siya, ang pangalang John ay Jewish name and Mark is a Gentile name. So, siya ay anak ni Maria. So, si Mariang ito ay dahil napakaraming Maria sa Biblia. Napakaraming Maria, masyadong palasak ang pangalang Maria. Kaya, ang ginagawa sa kanila para sila ay kilalanin, siya ay si Maria na ang anak niya ay si Juan na tinatawag na Marcos. So, just to identify na siya ay nanay, siya yung nanay ni John Mark. So sabi rito, sabi niya, and when he realized, he went to the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, and there were many were gathered together and were praying. Dito sila nananalangin.
At pagdating niya roon, ang kanyang ginawa ay kumatok siya at at narinig siya ng isang dalagita ng pangalan ni Roda at nang siya'y mapakinggan na ito'y si Pedro, narinig niya yung tinig, ito'y si Pedro. Sa halip na buksan yung pintuan, ay tumakbo papunta sa loob at sinabi niya, si Pedro ay kumakatok sa labas. Sabi ng ilan na mga kasamang mga tao doon, mga mananampalataya na naroon, sabi niya, wag kang nasisirahan ka ba ng bait? Sabi niya, hindi siya yan. Pero nagpatuloy niyang ininsist na ito'y si Pedro. Sabi niya, hindi siya yan. Ito'y anghel niya lamang. At nagpatuloy si Pedro na kumatok doon sa pintuan. And dito, na-realize ni Peter, sabihin natin, parang mas mabilis pang makapasok sa kulungan kaysa makapasok sa bahay ng mga mananampalataya. Diba? So ang hirap pumasok ngayon doon sa bahay ng mga mananampalataya at nang makita nila si Pedro, laking gulat nila, mga kapatid. Dahilan at kinuwento ni Pedro na siya ay dinalaw ng anghel ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay na kaganapan na nangyari ay kanyang kinuwento. So dito mag-i-start yung pangalan ng lalaking itong si John Mark. Ito yung si John Mark ay, siyempre pa makikita natin siya ay lumaki sa bahay ng mga mananampalataya. Most probably, si John Mark ay na-witness niya rin ang ating Panginoong Hesus and even ang kanyang ministry at ang kanyang pagkapako sa krus at ang kanyang resurrection. At ilan sa pagtingin ng mga nag-aaral ng Biblia ay siya ay yung bata na naroon sa Mark chapter 14 sa bandang huli nang hinuli ang ating Panginoon ay merong isang bata ron na hinuli rin at dahilan siya ay ang suot niya lang ay yung parang isang linen cloth ay sa pag pumimiglas niya ay nahubaran siya at tumakas siya na nakahubad. So yun ay hindi malinaw yung account niya pero yung ilan ay naniniwala na ito'y si John Mark. So sino man siya pero dito ay pinakilala. So si John Mark ay makikita natin na kilala niya si Pedro. Kilala niya si Pedro. Siya ay lumaki sa sambahayan ng mga mananampalataya. At yung kanilang mismong bahay ay ginagamit para sa doon sila nagkakatipon. So makikita natin na mayroong ganitong mga eksena na sa kabila ng mga mananampalataya ay nananalangin at ang prayer nila ito, Panginoon, iligtas mo si Pedro, pero ngayon dumating na si Pedro, hindi pa rin sila naniniwala. Diba? So, sa pagkakataong ito, at nang si Juan o si John Mark ay nagpatuloy ang panahon, later on, alam nyo, itong si John Mark ay naging para bigyan natin siya ng ilang pang pagkakakilanlan. Sa Colossians chapter 4 ay si John Mark ay pinsan ni Barnabas. So, mabubuo na ngayon yung pagkakakilala natin sa kanya. So, pinsan siya ni Barnabas sa Colossians chapter 4, verse 10. So, dahilan sa siya ay pinsan ni Barnabas, ay nang pagdating ng chapter 13, mapapansin ninyo na ang pangalan ni Pedro ay hindi na masyadong nakita dahilan nagpasimula na ang pagdating o yung ministry ni Apostle Pablo. At sa panahon yun, nang ang Diyos ay nagbigay ng malinaw na instruction para kay Barnabas at kay Saul, ay sila ay ibinukod upang sila ay gumawa sa isang gawain
na itinalaga ng Panginoon sa kanila. Ang chapter 13 ay pinakita roon na si Paul at si Barnabas ay pinanalanginan doon sa iglesia at sila ay yumaon at sa kanilang first missionary journey. Sa first missionary journey ay makikita natin na isinama ni Paul at ni Barnabas si John Mark. Dahilan si John Mark ay pinsan ni Barnabas. So sabi dito sa 13 verse 5 ng Acts, ng kanilang, verse 4, siya ay, sabi dito, sila nga palibhasa isinugo ng Espiritu Santo ay nilusong ang Seleucia at buhat doon nangaglayag hanggang sa Chipre. At pagdating sa verse 5, at ng kanilang marating ang lugar ng Salamina ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo at kanila namang katulong si Juan. Yung Juan na ito ay si John Mark. So, ibig sabihin, sa panahong ito ay kasama nila, hindi naman siya preacher, pero katulong siya ng dalawang mangangaral na ito na si Paul and Barnabas. At nasaksihan ni John Mark ang ministry ng dalawang ito sa kanilang first missionary journey. At nang makita niya kung gaano kabigat ang ministry ito, dahilan pagdating po kung babasahin natin ang chapter 13, ay naka-encounter sila Paul and Barnabas at si John Mark is eyewitness ng ganitong pangyayari na merong isang sinabi rito na isang sorcerer ang gustong isang magician. Sabi ng verse 6, nang sila ay naroon na at nang kanilang matahak ang pulo hanggang sa Paphos, yung lugar ng Cyprus ay isang isla at kanilang sinuyod yung buong islang ito sa pangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa kanilang na-encounter ang isang, sabi rito, ay nakasumpong sila ng isang manggagawa, isang magician na bulaang propeta, isang Hudyo na ang pangalan ay si Bar-Jesus. Ang gustong gawin ni Bar-Jesus na ito ay isa siyang magician, ay gusto niyang pigilin na huwag makapakinig ng pangangaral ang isang prokonsul. So, dahilan si Paul o si Saul, Saul pa ang pangalan niya rito, sa verse 8, sabi sa verse 8, datapot si Elimas na manggagawa sapagkat ganitong kanyang pakahulugan sa kanyang pangalan ay humahad lang sa kanila na pinagsisikapang hiwalay sa pananampalatayang prokonsul. So, yung prokonsul na ito ay gustong niyang tanggapin ang pananampalatayang ito. Pero hinahadlangan siya ni Bar-Jesus. Kaya sabi ng sumunod na verse, datapot si Saulo na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig ang kanyang mga mata at sinabi, ikaw na puspos ng lahat ng kadayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. And then sabi niya rito, at ngayon narito, nasa iyong kamay ng Panginoon at mabubulag ka at hindi ka makakita sabi niya, makakita ang araw ng kaunting panahon at pagdakay na bulag, sabi niya, nabulag sa kanya, nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kanya'y aakay. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon dahilan kanyang pinipigilan ang isang lalaki para siya ay tumanggap sa Panginoon at sa pananampalatayang ito. At siya'y nabulag
At nang makita ito ng prokonsul, siya ay sumampalataya. At nagpatuloy ang kanilang pag-journey. At alam nyo, dahilan na nasaksihan ni John Mark ang hirap ng ministry at ang mga bagay na na-encounter nila at ang bigat na mga bagay na kanilang naranasan. Now, pagdating po sa verse 13, ay itong nangyari. Verse 13, nagsitulak nga sa Papos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga at Pampilya. Ito yung mga lugar. At humiwalay, at dito humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. So dito natin makikita ngayon ang buhay, itong si John Mark ay isang taong runaway. Siya'y tumakas dahilan hindi niya kayang tagalan ang pressure. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong mga bagay na naranasan. Well, in fact, sa panahon ito, si John Mark ay nasa kabataan pa niya. Siya ay sa halip na magpatuloy at sumama sa mga lingkod ng Diyos na ito, siya ay umalis at siya ay bumalik saan? Sa Jerusalem. Ibig sabihin, ayaw ko nang sumama sa inyo, balik muna ako kay nanay. Dahil ang Jerusalem ay nandoon yung kanilang bahay. So, paglipas ng ilang panahon, sa chapter 15, so ibig sabihin si John Mark, sa kanyang kabataan at sa kanyang kakulangan ng karanasan, ay kanyang hindi kayang tagalan ang ganitong bagay at siya'y umalis at di siya sumama. Di na siya nagpatuloy sa pagsama sa mga manggagawang ito. Pagdating ng chapter 15, sa ikalawang ilang taon ang lumipas, marahil mga 3 years later, ay si Paul na ngayon ang nasa pangunguna na, ang nasa leadership na ng ministry. Sa second missionary journey, sabi ng verse 36 ng chapter 15, ay gusto ni Pablo na sinabi niya kay Barnabas, ating balikan ang mga kapatiran na ating unang pinuntahan sa iba't ibang mga syudad. At ating dalawin sila at tingnan natin kung ano ang kanilang kalalagayan. Yun ang wika ni Pablo. Sa verse 37, sabi roon ng verse 37, at inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan. Ito'y si John Mark. Gusto niyang isama si John na tinatawag na Marcos. Ngunit si Pablo ay ini-insist niya na wag na nating isama si John Mark. Ang dahilan ay hindi niya kaya ang ministry. Bakit pa natin siya isasama? Baka in the middle of the way ay umuwi na naman siya. Magiging burden lamang sa atin sa kanya. Siya sa atin. So, pinipilit, sabi rito ng verse 38, ini-insist ni Paul na wag nila lang dalhin si John Mark. Sabi rito, datapat hindi na minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. So, ibig sabihin, siya ay isang hindi kayang tumagal. So, sabi niya, hindi siya magandang kasama sa ministry. So, ayaw na ni Pablo. Pero, sabi ng verse 39, nagkaroon ng mabigat na pagtatalo sa pagitan ni Paul and ni Barnabas dahilan lamang kay John Mark. At gusto ni Barnabas dahilan marahil gusto niya sabihin, bigyan natin ng isa ka pang pagkakataon si John Mark. Baka naman magbago na siya after a few years. Pero ayaw talaga, nanindigan si Paul na wag niya nang isama. So nagkaroon ng mabigat na pagtatalo sa pagitan ng dalawang ito kay Paul and Barnabas at sila ay ang hindi magandang pangyayari, naghiwalay sila. And they separated from one another. Si Barnabas
ay dahilan pinsan niya si Marcos, then si John Mark, isinama niya si John Mark, at si Paul naman ay sinama niya si Silas. Kaya mapapansin ninyo, dating ang magkasama is Paul and Barnabas, then later on sa susunod na second missionary journey is Paul and Silas. Si Pablo na at si Silas na ang magkasama. At ngunit, ang ganitong disagreement ay hindi po nagpapigil sa kanilang misyon. Hindi nagpapigil sa kanilang paglilingkod sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Si Paul ay nagpatuloy, si Barnabas at si Mark ay sila'y nagpatuloy sa lugar ng Cyprus. Si Paul and Silas ay umalis at sabi rito, being committed by the brethren, the grace of the Lord, and he was traveling through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Nagpatuloy sila. Now mga kapatid, sa unang pagkakataon, si John Mark ay makikita natin, somehow, mapapansin, maring siya ay naapektuhan ng ganitong disagreement ng dalawang lingkod ng Diyos. At marahil, nasa kalalagayan siya ng discouragement. Pero merong Barnabas na nag-encourage sa kanya. Si Barnabas ang siyang unang naging parang mentor ni John Mark. And then later on, alam niyo ba, merong isang pangyayari at ang sumunod na bahagi nating makikita after, sabihin natin, after 10 years, na siya ay nagpasimulang na mentor ni Barnabas, ay meron pang isang nag-mentor sa kanya, at ito'y mababasa natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter 5. Sabi rito sa 1 Peter chapter 5, sa verse 13. Sabi rito sa verse 13, o verse 12, sabi niya, sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid ayon sa aking palagay sa kanya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi. So it is now Peter na nagpadala ng kanyang sulat sa mga mananampalataya nakakalat sa iba't ibang mga lugar. Sabi niya, sinulatan ko kayong maiksi dahil nasa hanggang 5th chapter lang, if I'm not mistaken, ng 1 Peter. At sabi niya, na aking inaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, magsitibay kayo dito. The next verse, verse 13, sabi niya, binabati kayo ng nasa Babylonia. Ang Babyloniang ito, ay alam natin sa time na ito, ang tinutukoy niyang Babylonia ay hindi ang Babylon, kundi ang Rome. Ang Rome na ang kanyang tinutukoy dito. Dahilan ang Rome ay kilala sa klase, kagaya ng pananampalataya ng Babylon ng Confucian. Binabati kayo ng nasa Babylonia, na kasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. So ibig sabihin, kung paano si Paul ay tinawag niya si Timothy na kanyang anak, si Peter, tinawag niya naman si John Mark na kanyang anak. Ibig sabihin, kung meron mang pwede mas magandang mag-encourage kay John Mark dahilan sa karanasan na kanyang naranasan, siya ay isang runaway, siya ay tumakas sa gitna ng labanan na hindi niya natagalan yung buhay na ito ng isang mangangaral ng salita ng Diyos, maraming mga persecution at hirap sa paglalakbay. Well, at that time, ay hindi po napakadali ang paglalakbay. Kumpara ngayon. Ngayon, meron na tayong mga sasakyan, the air condition, pero at that time ay napakahirap. Maglalakad sila, at sasakay sila sa barko,
maglalayag papunta sa ibang lugar at ganun kahirap ang dinaranas ng mga lingkod na ito na manggagawa. At yun ang dahilan bakit si John Mark ay marahil escape, tumakas. At sabi nga, kung meron mang magaling mag-encourage, ay si Peter. Alam niyo kung bakit? Naranasan niya rin na 3 beses niyang pinagkaila ang ating Panginoon. So, siya ang nag-mentor kay Marcos, kay John Mark. At tinawag niya, nasabi niya, she who is in Babylon, ang tinutukoy niya ay ang mga mananampalataya sa lugar ng Rome. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings, and so does my son, Mark. So, ibig sabihin, within the 10 years, ay si Barnabas at si Pedro ay dahilan si John Mark bumalik ng Jerusalem at si Pedro ay nasa Jerusalem. At siya ang naging mentor niya at nag-disciple sa kanya at nagturo sa kanya ng ilang mga bagay. At si Marcos ay unti-unting, hallelujah, naka-recover. Later on, sa unang pagkakabilanggo ni Paul, ay makikita ninyo kung paano niya na ngayon mention ang lalaking itong si Mark. Sa Colossians chapter 4, Colossians chapter 4 verse 10. Sabi rito, ano sabi diyan? Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan. Ito yung unang pagkabilanggo ni Paul. At alam natin, kagaya ng na-mention ko, ang prison epistles niya ay itong Colossians, Ephesians, Philippians, and Colossians. At mamaya meron pang isang aklat o isang sulat na may kling ulat o sulat niya, ito naman kay Philemon. Sabi niya, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tinanggap na ninyo ang mga utos, kung paririyan siya sa inyo ay inyong tanggapin. So ngayon, nagpapasimula niyang kinikilala ngayon si Marcos. Dahilan, mula ng unang panahon na nakita niya ang ganitong nature ni Marcos. Pero ngayon ay kanyang kinikilala. Tingnan niyo pa ang isa pang prison epistle niya o prison letter niya. Ito naman ay sa Philemon. Sabi rito sa verse 24. Sa verse 24. Verse 23, sabi niya, binabati ka ni Epapras, ito'y maikling sulat ni Paul kay Philemon. Sabi niya, binabati ka ni Epapras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus. At gayon din si Marcos, ni Aristarco, ni Dimas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Nakita niyo yung turning point sa buhay nito. So, ibig sabihin, sa kabila sa mga unang panahon, ay ang tawag nila kay John Mark ay deserter. Ibig sabihin, nangiiwan sa gitna ng labanan. Tumatakas sa gitna ng kahirapang ito at marahil sa kanyang kabataan. Pero dahilan ng siya ay patuloy na nurtured nila Barnabas. Si Barnabas ay isang napakagaling na
ah, tagapag-encourage. Diba? Mababasa niyo yan sa banal na kasulatan. Siya ay napakagaling mag-encourage. At siya ang nakatulong kay John Mark para makarecover at si Pedro na kanyang naging kasama rin. At alam natin na si Pedro ay malapit din sa pamilya ni Marcos. So, most probably siya ay naging kabahagi sa ganitong bagay. Pag tinawag po na anak, hindi lamang siya basta convert, kundi siya ay tinuruan ng husto ng mga may kinalaman sa pananampalataya at sa gawain at sa pamumuhay at sa ilang pang mga bagay. So dito pinakita niya, sabi niya, as tinawag niya na ngayon na si Marcos, my fellow worker. Si Marcos ay kanya ng fellow worker. Dati ayaw niya na, sabi niya, wag na nating pag-usapan niya si John Mark. Pero ngayon, ang tawag niya kay John Mark is my fellow worker. Sa huling buhay, bahagi ng buhay ni Paul, sa kanyang huling sulat, ito ay sa 2 Timothy chapter 4. Ang 2 Timothy chapter 4 ay huling sulat niya, dito niya na di ba, naalala nyo, dito niya na sinabi, I have finished my course. I have kept the faith. I have run the race. I have finished my course. I have run the race. Sabi niya ngayon ay meron ng nakalaan na putong sa akin. So, ibig sabihin, nasa alam niya, dahilan sa unang pagkakataon, unang pagkabilanggo ni Paul, ay nabigyan pa siya ng pagkakataon na lumaya dahil ginamit niya yung kanyang pagiging Roman citizen. But at this point of time, yung sumunod na kanyang pagkabilanggo, ang ikalawang pagkabilanggo niya, ang kaso na ibinigay sa kanya ay ang paglaban sa hari. Dahilan, kanyang pinapakilala na si Jesus Christ ay hari. Siya ay maghahari. So, parang kinasuhan siya ng kumbaga pa sa ating panahon is inciting to sedition, na kanyang tinatanggihan ang hari ang emperor noon ay si Nero. At sa panahon yon ay ito yung pinakakaso na ibinigay sa kanya na ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero alam natin na siya hindi nabilanggo siya hindi dahilan sa kanyang mga maling gawa, kundi dahilan sa pananampalataya. Dahilan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahilan sa pagtatanggol. Una ay inakuhasahan siya ng mga Hudyo, kaya siya hinuli hanggang sa nang siya'y maging bilanggo ay gusto niyang umapila sa hari kay Cesar. Kaya siya nakarating sa Rome. At sa panahon ngayon na siya ay narito na sa panahon ito na nasa kanyang dulo na ng kanyang buhay. Sabi ng verse 11 ng chapter 4 ng book of 2 Timothy. Sabi niya, si Lucas lamang ang kasama ko. Sabi niya, kunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Nakita niyo mga kapatid ang ganitong paggawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. From useless to useful. At dito tinawag na siya ni Apostle Pablo. Sabi niya, pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.
paano niya napakinabangan, paano si Marcos ngayon, si John Mark ngayon ay gumagawa, ay nakita ang bungang ito. At ngayon, ang tawag na sa kanya ni Paul ay napakalaking pakinabang ko sa kanya at katuwang ko, my fellow worker, and useful to me for service. Meron akong ilang account na babasahin based on history na paano ang lalaking ito na si John Mark ay pinakita ng kasaysayan kung ano nangyari sa kanya. Sa mga account ng ito'y si Papias, sabi niya, Mark having become the interpreter of Peter and wrote down accurately whatever he remembered of the things that yung mga, sabi niya, yung mga bagay na kanyang narinig mula sa Panginoon. Alam niyo ba, ng lalaking ito, siya ang sumulat ng ikalawang gospel ng Book of Mark. So mula sa ganitong kalalagayan, ay paano siya ginamit sa ganitong klase ng ministry. Hanggang sa isang pagkakataon na si John Mark at si Peter ay tinawag ni Peter na siya ay aking anak. Dahilan si Peter or si Mark ay somehow naging interpreter niya. At later on, siya ay sumulat ng mga account na kanyang narinig mula kay Peter. Lahat ng mga account na kanyang isinulat sa Book of Mark, lahat ng ito ay mga pangangaral ni Pedro, mga narinig niya mula sa bibig ni Pedro at kanyang isinulat. At si Pedro ang siyang nag-ayos ng sulat na ito, pero basically makikita natin ito ay mula sa bibig ni Peter at si Marcos ang siyang nagtala at nagsulat ng lahat ng ito. Ayon sa kasaysayan, pagkatapos ng isang pagkakataon somewhere in 70 AD, before 70, ay si Peter at si Paul ay pinatay sila, namartir sila. Unang pinatay si Peter, then sumunod ay si Paul, ayon sa kasaysayan. Marahil ay ayon sa pagtatala ng ilang mga historian, marahil nagkita pa si Pedro at si Paul sa panahon ng kanilang execution. Samantalang si Peter ay in public, dahilan siya ay ipinako sa krus, pero ang sabi niya, ako hindi karapat-dapat na maging katulad ng aking Panginoon. Siya ay pinako na nakabaligtad. Ang kanyang ulo ay nasa baba at ang kanyang paa ay nasa taas. On the other hand, si Paul ay pinatay by beheading. Siya ay pinugutan ng ulo. Pero dahilan siya ay isang Roman citizen, hindi siya in public in-execute, kundi somewhere nasa isang tagong lugar. Pero pagkatapos ng kamatayan ng dalawang ito, na kanyang mga naging saksi sa ministeryo at naging katulong siya, dumating ang panahon na si John Mark ay siya ang nanguna at naging leader ng isang
iglesia sa lugar ng Alexandria. At siya ginamit ng Panginoon sa lugar na ito na pinakita ang kanyang mga bagay na nagawa. So, makita natin sa ganitong klase ng buhay ng lingkod ng Diyos ay hindi mo masasabi ang kalalagayan ng isang tao once na siya ay nalagay sa kamay ng Panginoon. Kasi amen to that. Kapag ang isang tao ay nalagay sa kamay ng Panginoon, from useless, he will become useful. Mula sa walang kwenta, mula sa walang anuman. And you know, alam niyo ba na ganon din ang ating kalalagayan? Ang book of Peter chapter 1 verse 18 ay nagsasabi ng ganito sa 1 Peter. Sabi rito sa verse 18, verse 18 ng chapter 1, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Well, gaano man ang tao katalino, ano pa man ang mga bagay na kanyang achievement, still, ang taong ito ay useless pa rin pag pinag-usapan sa harapan ng Panginoon. But, kapag ang pinakita nito, tayo ay tinubos, hindi na mga bagay na nasisira, kundi sabi niya, tinubos tayo mula sa ating walang kabuluhang paraan ng ating pamumuhay. Kapag sinabing walang kabuluhan, unfruitful, walang kwenta, walang anumang bagay, walang kakahinatnan, walang direksyon. Pero salamat na lang, tayo ay tinubos ng Panginoon. Tayo'y kinuha mula sa ganitong kalalagayan. From sa isang useless na kalalagayan. At alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan, ginawa tayong pangunahin sa kanyang mga nilalang. Ginawa tayong first fruits of His creature. Pinakapangunahin sa kanyang mga nilalang. At pag pinag-isapan ang pangunahin sa kanyang nilalang, ibig sabihin, ito yung para sa Panginoon. Ito yung ibinibigay sa Panginoon at ito yung nasa bahagi ng Panginoon at ito yung pag-aari mismo ng Panginoon. Can you imagine that, mga kapatid? At alam nyo, masyadong napakainam ng buhay na ito na makikita natin na mula sa isang pangungusap ni Pablo na halos kanyang sinusuka si John Mark at dahilan sa paraan ng pamumuhay na hindi kayang tumagal sa hirap sa ministeryo. Pero pagkatapos na siya ay, nakikita natin, hindi natin pwedeng, ang sabi ng ating Panginoon ni John sa kanyang pangungusap, sa chapter 3 ng 1 John, sabi niya rito, gaano kadakilang pag-ibig, verse 1. 1 John 3:1, gaano kadakilang pag-ibig ang ipinamala sa atin ng Ama na tayo tawaging, gaano pag-ibig ang pinagkaloob sa atin upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat hindi siya nakikilala nito. Pag sinabing hindi nakikilala,
Well, hindi alam, hindi kilala ng mga tao kung sino ang mga anak ng Diyos nito. Kung gaano sila kahalaga sa harapan ng Panginoon. At sabi rito, hindi sila nakikilala ng sanlibutan kung paanong si Jesus ay hindi rin nila nakikilala. Hindi rin nila nakikilala ang Panginoon. They don't know who Jesus is. Pero siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang kinikilala ng mga even demon spirit, mga demons ay sumisigaw at nagsasabi, sabi niya, bakit ka na parito? Kilala ka namin kung sino ka. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. So, but the world, hindi nila kilala ang ating Panginoon. At sabi pa nga ni Paul sa kanyang sulat sa Corinthian, kung kilala nila ang ating Panginoon, hindi sana nila ipapako siya sa krus. Hindi sila sisigaw na siya ipako sa krus. Kung alam nila, kung kilala nila kung sino ang ating Panginoon, sila'y magpapatira pa sa ating Panginoon. At sila'y sisigaw at sasabihin nila kagaya ng sinabi ng nasa kanan, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Ngunit dahilan hindi nila kilala ang ating Panginoon, ganun ang kanilang ginawa sa ating Panginoon. At hindi rin nakikilala ng sanlibutan kung sino ang mga anak ng Diyos na ito. Alam niyo ba ng mga anak ng Diyos, tayo ng mga anak ng Diyos ay maghahari sa ibabaw ng sanlibutan ito. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 6, bakit hindi ninyo masolusyonan o bakit kinakailangan pa kayo humarap sa mga barangay, humarap pa kayo sa mga huwes, sa mga hukom? Hindi nyo ba kayang solusyonan ang mga bagay na nasa inyong mga usapin sa inyong kalagitnaan? Sabi niya, hindi nyo ba nalalaman kayong hahatol sa sanlibutan? Hindi nyo ba alam na kayong hahatol sa mga anghel? At ang mga maliliit na bagay, hindi nyo kayang hatulan. The next verse, sa verse 2, sabi niya, mga minamahal, balikan natin chapter 3 ng 1 John verse 2. Sabi niya, Beloved, now we are the children of God. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Ngayon ay tayo'y mga anak ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Alam ba natin yan? Na hindi pa nahayag kung magiging ano ka. Simply, we're just called simply mga anak ng Diyos. Pero hindi pa nahayag kung magiging ano ang mga anak ng Diyos nito. We know, isang bagay sabi niya, di pa nahayag kung magiging ano tayo. Ngunit nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili at kung ano siya, ay magiging gayon tayo. Sa kanyang kung ano siya, kung ano ang ating Panginoon, ay magiging ganun ang bawat isa sa atin. Sa panahon ng kanyang pagparito at paghahari, tayo maghaharing kasama niya. Amen. Can you imagine that? Maghaharing kasama niya at hahatol sa mundong ito na kasama ng ating Panginoon. Praise God. Ang ating Panginoon ang maging hukom sa sanlibutan ito, siya ang itinakdang hukom para sa mundong ito. At sa panahon ng paghatol, ay kasama niya ang mga anak ng Diyos. Maraming bagay na hindi nakita sa banal na kasulatan, pero merong isang white throne judgment, paano hahatulan ang mga taong hindi
mananampalataya at paano sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy, at di ko alam kung nasaan ang mga mananampalataya sa panahong yon. Pero sila ay kasamang hahatol ng ating Panginoong Hesus. So, makikita natin, tayo ngayon ay nasa ganitong kalalagayan, pero hindi natin alam kung ano ang mga bagay na mangyayari sa susunod. Hindi pa natin napipicture out kung ano. Well, kung titingnan mo si John Mark, sa kanyang kasalukuyang kalalagayan ng siya'y mahinang loob, na walang lakas, sabihin natin, wala siyang tibay ng loob na maipakita sa panahong yun. At iniwanan niya, sabi niya, pasensya na kayo, uuwi na ako sa amin. At sa panahong yun, kung iyo mo siyang titingnan, ay parang wala kang matatanaw na ano pa mang bagay sa kanya. But, bayaan na siya ay idaan ng Diyos sa proseso ng Panginoon sa buhay na ito. At kapag siya ay nahubog, idinaan ng Panginoon, at mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay merong layunin ang Diyos. I believe ang mga lalaking ito, katulad ni Barnabas at ni Peter, ay sila ay instrumentong ginamit ng Diyos para palitawin ang purpose ng Diyos sa buhay ni John Mark. Hindi ito si Barnabas, hindi rin ito si Pedro. Ito'y ang plano ng Diyos sa buhay ni John Mark, na naisakatuparan sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na ito na ginamit para sa Kanya. At siya ay lumitaw na isang kagaya ng ganitong buhay at isang kapakipakinabang at isa ring martir, isang nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya at sa pangalan ng ating Panginoon. According to history, si John Mark ay in-execute o pinatay sa isang piyesta ng mga pagano. At siya ay naglingkod pagkatapos na nawala ang mga mentor na ito, sila Peter, sila Paul, pero siya ay nagpatuloy sa lugar ng Alexandria at naging pastor sa lugar doon at pinagpatuloy ang pangasiwa sa mga mananampalataya. And later on, sa latter part ng kanyang buhay, siya ay naging isang pinatay sa alang-alang sa kanyang pananampalataya. Brothers and sisters, sa ganitong bagay ay makikita natin ang kasaysayan ng isang taong tumatakas, pero isang araw siya ay magagamit sa kamay ng Panginoon. Thank God for that. Kagaya ni Moses, isang runaway, tumakas, but isang araw, siya ay nang matupad ang plano ng Diyos sa kanya. Siya ginamit ng Diyos para ilabas ang bayan ng Israel mula sa Egypt. At siya, hindi alam ng kanyang mga kababayan kung sino ang lalaking ito na kanilang pinagtatabuyan. Pero ang hindi nila alam, siya talaga ang tinalaga ng Diyos para maglabas sa kanila papunta sa lupain ng pangako. Habang tayo nanyang ko kayong tumayo, mga kapatid, sa oras na ito. Dalangin ko na ang pangyayaring ito ay magdala sa atin ng encouragement. Magdala sa atin ng isang pagkakilala. Hindi tayo basta mahinang nilalang lamang. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maring nakikita mo ang iyong sarili na may
mahina, walang lakas, pero pabayaan sila ay ilagay sa kamay ng Panginoon. Bayaan natin ang ating buhay ay malagay sa kamay ng Panginoon. At sabi pa ng Banal na Kasulatan, sila na nakakakilala sa Diyos ay gagawa na sila'y magiging malakas at sila ay gagawa na merong kabayanihan. You know, kahit man ako habang aking tinitingnan ng aking sarili, nakikita kong maraming mga bagay na kakulangan, kahinaan, hindi magawa ang ilang mga bagay, but ang aking pag-asa ay hindi ang aking kalakasan. Ang aking pag-asa ay hindi ang aking talino at karunungan. Ang aking pag-asa ay hindi yung aking talento o kakayanan. Ang aking pag-asa, tinitingnan ay ang layunin ng Diyos sa aking buhay. At ito ang pinakamagandang bagay na ating tingnan sa buhay na ito, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Not our own ability. Ang Book of Zechariah ay nagsasabi, dahilan si Zerubbabel sa panahong yun ay masumpungan sa kanyang kahinaan. Pero sabi ng Panginoon, it's not by might, nor by power, it's by His Spirit, says the Lord. Ito'y tanging ang Espiritu niya ang gagawa. At kapag ang tao ang Espiritu ng Diyos ay naroon sa kanya, ang Espiritu ng Diyos ang siyang magtatransform sa kanya papunta sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Upang may sakatuparan ng Diyos ang kanyang plano, hindi kanya pababayaan sa iyong sarili. At di kanya uutusan na gawin ang isang bagay all by yourself. Kapag siya ay may inutos sa iyo, may papagawa sa iyo, ilalagay niya ang kanyang Espiritu sa iyo. Bibigyan kanya ng kaloob, sabi ng Banal na Kasulatan. Bibigyan kanya ng kaloob. Bibigay niya ang kanyang Espiritu. Bibigay niya ang kanyang pahid. At ang kalakasan ay gagawa sa buhay. Can you imagine? Ang isang lalaking si Pedro, nang siya ay magsabing, Panginoon, kung ikaw yan, pahintulutan mo akong pumaryan sa tubig. At sabi ng Panginoon, halika. At si Pedro ay lumakad ilang bahagyang hakbang sa tubig. Ngunit nang makita niya ang hangin, mararamdaman ang lakas ng hangin, makita ang malalaking mga alon, siya'y nahintakutan at nag-alilangan at siya'y lumubog. At siya'y sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. At karakay inunat ng ating Panginoon ang kanyang kamay at siya'y itinaas mula sa tubig na siya'y lumulubog. At sabi ng Panginoon, bakit ka nag-alilangan? Ikaw na may kakaunti ang pananampalataya. Si Pedro sa panahong ito ay nasa kaliitan ng kanyang pananampalataya. Pero nang siya ay mailagay sa kamay ng Panginoon. At alam din natin na si Pedro isa ring runaway, isa ring tumatakas, isa ring gustong takasan ng kasalukuyan at kanyang itinanggi ang ating Panginoon na 3 beses. Pero nang siya ay malagay sa kamay ng Panginoon at gawin ng Diyos ang plano ng Diyos sa kanya, siya ang pinakaunang tumayo sa araw ng Pentecostes at ipinagtanggol ang pananampalatayang ito. Ipinagtanggol na hindi sila mga lasing ng alak, kundi sila ay katuparan ng hula ni Propeta Joel. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sabi natin, Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Can we sing the song? Turn your eyes upon Jesus and look in His wonderful face.
Amen. Thank you, Lord Jesus. Ating yuko, ating maulo sa oras nito. Patuloy nating nakikita ang ating mga buhay sa oras nito. Nakikita natin ang ating kahinaan. Nakikita natin na minsan tayo useless. Ngunit, kagaya ng awit na ating inawit, ating ibaling ang ating Panginoon, ang ating paningin sa ating Panginoon. Dahilan siya ang nagpasimula at siya ang magtatapos ng ating pananampalataya. Tayo'y magiging makabuluhan kapag tayo nasa kamay ng Panginoon. Tayo'y magiging makabuluhan kapag ang layunin ng Diyos ay nangyari sa bawat isa sa atin. Ay dumulog sa panalangin sa oras nito. Amang Diyos, habang aming napapakinggan at nakikita ang buhay ng lingkod na ito, na si John Mark, ay tila baga kami ay tumitingin sa isang salamin, Panginoon, na nakikita namin ang aming mga sarili. Nakikita namin ang aming kalalagayan. Nakikita namin na kami ay minsan ay walang lakas. Minsan ay gustong tumakas, gustong talikdan ang mga bagay na kasalukuyang kanyang kinakaharap. At Lord God, at siya'y umalis at bumalik doon sa kanyang comfort zone. Bumalik doon sa bahay ng kanyang ina. Ngunit Panginoon Diyos, meron kang layunin sa kanyang buhay na hindi niya kayang takasan. At ang layunin ito ay nakatalaga na sa kanya. Ang layunin ito ay isang landas na kanyang hindi pwedeng iwasan, kundi kanyang tatahakin ang landas na ito. At gayon ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, hindi namin kayang takasan ang buhay na iyong itinalaga sa bawat isa sa amin. Ngunit salamat, Panginoon, ikaw ang nagtalaga, ikaw ang may layunin, ikaw din ang siyang tutulong sa bawat isa sa amin sa uling mga araw nito. At kung aming nakikita ang aming mga sarili, Lord, na useless, tila baga walang pakinabang, Panginoon, ng aming dalangin, Lord, hawakan mo ang aming buhay, Panginoon, at kami ay magiging kapakipakinabang para sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Maring isang maliit na bahagi ang aming magagampanan, ngunit ito ay ang iyong layunin, Lord God, hallelujah. Ito ang isang fulfillment ng buhay ng bawat isa sa amin. Kahit sinabi ng iyong mga salita, Panginoon, aanihin ang tao na makamtan man niya ang lahat ng kayamanan sa mundong ito at ang tagumpay sa mundong ito, kung kanyang hindi magagawa at mamimiss niya ang kanyang iyong layunin sa kanyang buhay, Lord God, hallelujah, siya ay ang pinakaaba sa lahat ng mga tao, Panginoon. Kaya Lord God, sa oras na ito, dalangin po namin, Lord, mula sa akin na yung maliit na lingkod, Panginoon, hanggang sa aking mga kapatid na mga mananampalataya, O Lord God, hawakan mo ang aming buhay. Panginoon, gawin mo kung ano ang nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami ay kagaya ni Maria na magtatanong, Panginoon, paano mangyayari ang bagay na ito? Maring nakikita namin ang salamin ng magiging hantungan ng iglesia at magiging kalalagayan ng iyong mga anak ng mga mananampalataya. Ngunit ang lagi namin tanong, paano mangyayari ang ganitong bagay? Paano ako magiging gayon, kagaya ng sinasabi ng mga salita ng Diyos? But Lord God, nang ikaw ay nagsabi, kay Maria, lililiman ka ng Espiritu ng Diyos, ng kaataas-taasan, at maglilihi ka, at ang ipapanganak mo ay banal na bagay, tatawaging anak ng Diyos. At nang kanyang makilala ang ganitong bagay na hindi siya sa kanyang sarili, kundi ang Espiritu ng Diyos ang gagawa sa kanya, siya'y nagsabi, Panginoon, naritong iyong lingkod mangyari sa akin ayon sa iyong salita.
Panginoon, yan ang aming dalangin sa uling araw nito. Be it unto us, Lord. Gawin mo sa amin, Panginoon. Lord, gawin mo sa akin ang nasa iyong panukala. Gawin mo sa bawat isa na iyong mga anak na lalaki at babae, Panginoon, ang ayon sa iyong nasa iyong kaisipan. Kung ano ang pagkakatalaga mo sa akin, sa amin, sa bawat isa na mga lalaki, babae, mga kabataan at mga may gulang, Panginoon, Lord, gawin mo, Panginoon. At narito ang iyong maliit na lingkod, Lord God. Hallelujah, aming ipinapaubaya ang aming buhay. Wala kami magagawa sa ganang aming sarili. Hindi namin kaya, Panginoon, na i-manufacture ang pinapakita mo sa iyong mga salita. At alam namin, hindi ito sa aming sariling pagsisikap, Panginoon. It's not by our might. It's not by our own power. It's by your Spirit that will work within us. Ito ay ang iyong Espiritu na gagawa sa kaloob-looban ng iyong mga anak, O Diyos, at kami ay palilitawin ng ayon sa iyong sakdan na kalooban. At Panginoon, kagaya ng sinabi ni Apostol Juan, hindi namin nalalaman, hindi pa nahayag kung magiging ano kami. Ngunit isang bagay ang tiyak, Lord, magiging kagaya mo kami, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah, sa uling araw nito ay aming ibabaling ang aming paningin, hindi sa aming sarili, Panginoon, hindi sa aming kakayanan, kagaya ng ginawa ni Abraham. Hindi niya tiningnan ang kanyang sariling katawan niya, ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi ang tiningnan niya ay ang sabi ng Panginoon, gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. O Lord God, salamat, Panginoon. Hallelujah. Tinitingnan namin ang iyong mga salita, tinitingnan namin ang iyong pangako, at tinitingnan namin, Panginoon, ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa amin. We give you glory. We give you thanks, Lord God. We give you praise, O Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, at alam namin kami ay makakarating sa hantungan sa pinakadulo ng aming takbuhin, Panginoon. Sapagkat ikaw na gumawa ng mabuting bagay sa amin na nagpasimula, ay tatapusin mo ito hanggang sa araw ng iyong pagparito. Purihin ka, dakilang Diyos, mauwi sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Purihin ang Diyos. Sa gabing ito ay mayroong request prayer dito para sa pamangkin ng ating kapatid, Sir Didit, ang anak ni Sheila, na 11 months, at ngayon ay siya ay ayon sa request dito, ay siya ngayon ay naka-confine dahil sa lagnat, ubo, sipon, at kasama natin sa dalangin na hindi na lumala ang kanyang pag-upo at makaranas siya ng kalakasang pisikal at mabilis ang paggaling sa kanyang sakit at karamdaman. Ating dalhin sa prayer ang kahilingan ito. Ating taas ang ating kamay sa pagkakaisa. At kung meron mang request prayer na hindi na natin nabanggit, pwede nating dalhin sa oras na ito habang tayo dumudulog sa panalangin. Sa iyo, mahabaging Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nais naming itaas sa iyo ang isang kahilingan mula kay Sheila Rivera para sa kanyang anak na si Atlas Gion, na ngayon ay sa kanyang kamusmusan at 11 months pa lamang siya, ngunit siya'y nasa ospital ngayon, Panginoon, at naka-confine. Dahilan sa ubo, sipon at lagnat, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, bagamat ang mga magulang na ito ay kumikilala, bagamat sa hindi pa tamang pagkakilala sa iyo, Panginoon, ngunit Lord God, sila'y naniniwala sa iyo na meron kang magagawa, Panginoon. O Lord God, sa oras na ito, kasama niya na nagnanasa para sa kagalingan ng kanyang anak.
na humihingi ng habag at ng biyaya mula sa iyo. At kami ay nakikibahagi din, Lord God, at nananalangin bilang mga mananampalataya sa iyong mga salita. Bilang kumikilala, Panginoon, na ang iyong latay, ang iyong sugat, ang iyong bugbog, Panginoon, ay naging kabayaran para sa kagalingan ng karamdaman ng sino man sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon sa oras na ito, aming tinataas, Lord, ang musmos, ang munting batang ito, Panginoon. Lord God, amin siyang sinasamo sa iyo na ikawad mo, Panginoon, ang kagalingan sa kanya. Iyong iyon at Lord, ang iyong kamay, ang iyong mapagpalang kamay saan man siya naroon, saan mang ospital siya naroon, ang iyong biyaya, Lord, ay iyong igawad sa kanya, Panginoon, at ang kagalingan ay kanyang tanggapin. O Diyos, kami ay nananampalataya na ikaw ay Panginoon ng lahat, Panginoon. Ikaw ay Panginoon ng lahat na tumatawag sa iyo. Ikaw ay nagpapasikat ng iyong araw, Panginoon. Ikaw ay nagpapapatak ng iyong ulan, O Lord God. Kahit aming dalangin sa oras na ito ang iyong biyaya para sa batang ito, Panginoon, ibigay mo nawa sa kanya, ibigay mo ang kagalingan, ibigay mo ang kalakasan. Dalangin namin na makarecover siya ng mabilis, Panginoon. At Lord God, sa lalang madaling panahon, dalangin namin na makalabas siya ng ospital, makalabas siya ng pagamutan. Alam namin, Panginoon, na ang batang ito, ang musmus na batang ito ay naka-schedule na siya ay i-dedicate, Panginoon, sa iyo. O Lord God, wala pa man ang araw na yon ng kanyang dedication, ay amin na siyang itinataas sa iyo sa oras na ito, na iyo siyang kahabagan, iyo siyang pagpalain, iyo siyang gawaran ng iyong kagandahang loob, Panginoon. Diyos, maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa kagalingan na iyong iginawad sa kanya, at ito'y aming sinasampalatayanan. Salamat, Panginoon, at aming inaasahan, Lord, ang iyong paggawa sa kanya at sinasampalatayanan ang iyong pagkilos, Panginoon. Lord, maraming salamat. Amin siyang pinagtatagubilin sa iyong kamay, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kahit man sa gabing ito, kung merong mga request sa kanilang mga kamay, Panginoon, O Lord, aming tinataas sa iyo, i-grant mo, Lord, ang anumang request na yan. I-grant mo po, Panginoon, ang bawat desire na yan, bawat nasang yan, Panginoon, bawat mga kanilang kinalalagyan, kinaroroonan, kung meron mang mga suliranin, kung meron mang ilang mga bagay, kung may mga bagay, O Diyos, na pinagdaraanan ng iyong mga anak, O Lord God, ikaw ang tumulong sa kanila ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon. At Lord God, patuloy na malantad ang iyong lakas at kapangyarihan na ilan ikaw ay saklolo ng bawat isa sa amin. Nakita namin, Panginoon, kung paano ka nagligtas kay Apostol Pedro sa panahon ng nasa bingit ng kamatayan, ay meron kang ginawa sa kanya, Panginoon. Lord God, sa iyong mga anak, ay ikaw ay nalalaman mo paano mo ililigtas sa mga matuwid sa mga panahon na sila ay nasa iba't ibang mga sitwasyon ng kanilang buhay. Lord, sumaiyo at sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay at umaasa na ikaw ang Diyos na gagawa at ikaw ang Panginoon na mapagbabalikan ng kapurihan at ng kalawalatian. Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagtatapos, iyong ingatan ng bawat isa sa amin, sa aming paghiwa-hiwalay, at baunin namin ang iyong biyaya at kalakasan sa aming mga puso, Panginoon. At ibalik na merong kasiglahan, Panginoon, at patuloy na pag-asama at pagnanasa na ikaw ay makita namin gumawa sa bawat isa sa amin at sa aming maliit na kalipunan. Sa iyong kadakilaan at kalawalatian, karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen and amen. Praise God. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito. At habang ating inaawit muli ang awit na yan, ang chorus na yan, turn your eyes upon Jesus at